What the hell are you talking about? Bulalas ni Kenneth. What I'm talking about is this. Hindi ako si Sheena. Gigil na gigil si Shaira rito. Nagtangka siyang bumangon pero nahilo siya. Siguro epekto pa rin iyon ng gamot. Agad naman siyang inalalay ni Kenneth. His hands were gentle when they touched her shoulders. Tinitigan siya nito. Parang inaaninag nito ang kung ano sa mukha niya. Bahagya nga siyang nailang at napatras siya. Ikaw talaga si Shaira? Tanong pa nito. Kung si Sheena ako, kanina pa ako nagwawala, hindi ba? Ganti niya. Nagwawala ka rin naman, di ba? Sapak gusto mo? Iniumang niya ang kamao niya rito. Anak ng tipaklong naman. Nagplano-plano pa tayo, ganito rin lang palang kahihantungan. Himotok niya. Ano bang nangyari? Medyo dinaga kami pareho ng kaibigan ko kaya... Anito, napakamot ito sa ulo. Well, nataranta na kami. Ang sarap mong batukan, alam mo yun? Anas niya rito. Kasi nawawala si Sheena. Akala ko nandun lang siya sa tabi ng sasakyan nyo. And then we saw her. Rather you. Akala namin... Napasandal siya sa unan. Kung sa bagay, hindi naman foolproof ang plano nila. Mga amateur silang lahat, kaya andaling may magkamali. Hindi niya alam ang eksakto nangyari, pero siguro ay gumala ang kapatid niya sa halip na manatili sa lugar na dapat nitong tigilan lang. Naalala niya kung paanong kanina ay ganoon na lamang ang pagkamangha niya nang bigla na lang may sumaklob na tela sa mukha niya. She kept trying to scream, kept trying to tell her attackers she was not the intended victim. Pero may tumakip sa bibig niya at ilang sandali pa'y nahilo siya at nawalan ng malay. Para siyang lobong biglang tinanggalan ng hangin. Nag-effort pa sila ng todo pare-pareho pagkatapos wala rin nangyari. Hey, cheer up, ani Kyle. Hindi ito ang katapusan ng mundo. Hinaplos nito ang pisngi niya. You had a very outrageous plan, and I was crazy to go along with you. Siguro ito ang paraan ng tadhana ng pagsasabi sa atin na para tayong mga sira. His touch and his attitude comforted her. Pinayapa niyon ang tila digma ang nangyayari sa kalooban niya. And she realized he was quite good at that. Maybe that was because his personality was so soothing. Kalmadong tao ito, kaya nakakahawa ang pagkakalmado nito. The fact that he managed to get her there could be considered a feat for him already. Walang-wala sa karakter nito ang ginawa nito. Kaya nga ang laki ng paniniwala niya na kung nagkataong si Sheena ang nasa lugar niya, ay malamang na maiiba ang tingin ng kakambal niya kay Kenneth. Teka, paano ang kapatid mo? Tanong nito sa kanya. Napabalikwas siya ng bangon. Malamang na nag-aalala na ito sa kanya ngayon. Nasaan ang bag ko? Tanong niya sa lalaki. Ewan ko. Oh great, nandun kaya ang cellphone ko. Pahiram na lang ng phone mo. Tatawagan ko siya at baka mataranta pa yun. Agad nitong iniabot sa kanya ang telepono nito. Mabuti na lang at memoryado niya ang numero ni Sheena. Idinayal niya iyon. Oh, thank heavens, bulalas nito nang sagutin ang tawag niya. Kanina pa akong alalang-alala sa'yo. Nakita ko yung bag mo sa parking lot at hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Nagpunta na ako sa security office ng mall. They're searching the place. Ano ba nangyari sa'yo? It's a long story. Saka ko na lang ikukwento sa'yo. Ang importante, maipaalam ko sa'yo na okay ako. Sigurado ka? Parang duda pa ito. Siguradong sigurado. Naku, salamat naman. Bakit kasi pakalat-kalat yung bag mo at bigla kang nawawala? Sinundo kasi ako ni Kenneth. Ni Kenneth? Biglaan lang. Tapos, hindi ko napansin na nalaglag siguro ang bag ko pagkasara ko ng pinto ng sasakyan. She was making up the story as she spoke.
Ano ka ba naman? Napakaburara mo. Hindi ko nga napansin eh. Nasan ka na ngayon? Dito sa isla. Isla? Sa uncle ni Kenneth to. At kasama mo si Kenneth? Oo. Oh, I see. Parang may ipinagpapakahulugan ng himig nito. Kahit medyo groggy pa siya ay nahihinuha niya kung anong tila naging interpretasyon nito sa pangyayari. Teka, don't jump to wrong conclusions, sabi niya rito. Nagkayaan lang naman kami. At ganoon kabiglaan na hindi mo man lang ako nagawang abisuhin? Tell me, Shaira, nagtanan ba kayo? Tanan? Bulalas niya. Sira ulo ka ba? Bakit kami magtatanan? It was a spur of the moment thing, okay? Sa halip na makatulong ay nakasama pa yata ang plano niya. Okay, I believe you. No need to get hysterical. Anito na himig na tatawa. So, gaano kayo katagal dyan? Sandali lang kami. Baka mamaya lang uuwi na ako. Ang bilis naman. Mag-e-enjoy ka ba sa ganoong kaiksing panahon? Okay na sa akin yon. Kung alam lang nito na dapat ay wala siya roon. Come on, Shaira. Enjoy a little. Magbakasyon ka muna riyan. I'm sure papayag si Kenneth. Udyok sa kanya ni Sheena. Who knows? Baka may ma-develop. Hindi kami picture para walang ma-develop. Sabad niya. At hindi gugustuhin ni Kenneth na magtagal pa rito. Kung ikaw pa siguro ang kasama niya. Oo. Not again, Shaira. Tumigil muna siya. At the moment, she didn't have the energy to push her agenda. O sige, tatawag na lang uli ako. Sabi niya rito. Take care, have fun. Bilin nito. Ang sumunod na tinawagan niya ay ang mommy niya. Alam ng mga ito ang plano niya at sa kabila ng kaunting agam-agam ay pumayag din ng mga ito. Panayantawan ng mami niya nang malaman nito kung ano nangyari. Kaya napikon na siya. Pinagtatawanan niyo pa ako? Nagpakahirap na nga ako. Paghihimutok na sabi niya. Isa nakatatawa talagang nangyari. Anito. Teka, hanggang kailan ka ba riyan? Baka mamaya alis na rin kami. Sabi niya. Mag-ingat kayo. Kung mga bata kayo talaga. Palpak magplano. Ipagdiinan niyo pa ng konti mi. Wika niya. Tumawa naman ito. O siya, sige na, ingat. Pabagsak siyang humiga uli sa kama nang matapos siya sa pakikipag-usap sa mami niya. Hindi na mamalaya ni Kenneth pero kanina pa pala niyang pinapanood si Shaira. She was really like a whirlwind sometimes. Mabilis at milikot ang isip nito. Impulsive din ito at saksakan ng kulit. Noon pa niya alam ang itsura lang nito at ni Sheena ang magkapareho pero pagdating sa ugali ay pulls apart ang mga ito. Naalala tuloy niya kaninang pinagmamasdan niya ito habang natutulog pa to. Natandaan niya ang damdaming umusbong sa dibdib niya. Ang pagnanais niyang haplusin ang pisngi nito at halikan pa nga ito. He was imagining doing those things to Shaira. He should be horrified at may isang bahagi ng pagkatao niya nagsimula ngang mahindik. Pero hindi yun kasintindi ng inaasahan niya. Patuloy lang siya sa panonood sa dalaga. Paraot parito ito sa silid habang nagsasalita ito. She had such forceful, dynamic personality that it seemed to be filled the whole room. Parang ang napatahimik nito, napakayapayapang isla ay biglang nagkaroon ng kakaibang buhay. Nakakaaliw ito sa totoo lang. Nang matapos ito sa pakikipag-usap ay pabagsak itong humiga sa kama. Nakaupo siya sa gilid niyon at pati siya ay nakahiga na rin. No big deal, dati na nilang ginagawa iyon. Pero sa pagkakataong iyon ay parang bahagya siyang nangimi. Nag-ingat nga siya na huwag masyadong mapadikit dito. So when is our flight?
Baling sa kanya ni Shaira. Flight? Parang nablangko bigla ang isip niya. Hello, yung chopper na susundo sa atin. When will you call the pilot back? Anytime, pwede. He suddenly felt a bit reluctant to leave. Parang ang laki ng effort na ginagawa niya para makarating doon. Pagkatapos ay aalis din agad sila. Okay, fine. Mali ang babaeng dinala niya roon. Pero hindi naman siguro masama kung sasamantalahin nila ang pagkakataon para mamasyal. But hey, tama siguro si Sheena. Bakit ba tayo nagmamadaling bumalik? May deadline ka ba? Umiling ito. Ako rin naman walang minamadali. For once. Kaya bakit hindi muna tayo magstay rito ng kahit ilang araw? Napabalikwas ito. Nakadapa ito nung tumingin sa kanya. Magstay rito ng ilang araw? Ulit nito sa suggestion niya. Nandito na rin lang tayo, hindi ba? Noon pa natin binabalak magpunta rito. Hindi lang matuloy-tuloy. Paano si Sheena? Napaisip siya. Ang sabi mo ilang araw mag-stay sa Thailand yung boyfriend niya, Kumag. Di hindi sila magkakasama. Ani niya. Magandang pagkakataon ngayon para maging bantay sa lakay ka, hindi ba? May punto na naman ito. But he suddenly felt as if he had done quite enough scheming for a while. Kahit sandali lang, Shaira, sabi niya. I really could use a break. Napatingin si Shaira kay Kenneth. Nahimigan niya ang pagod sa tinig nito. He looked kind of worn out too. Para tuloy na bagbag ang kalooban niya. Umangat ang palad niya para haplusin ang mukha nito. Hala, masyado ka bang natense sa ginawa natin? But in fairness ha, you did well. Sabi niya at totoo iyon. Hindi ko inakala magagawa mo. Dahil wimp ako, ganun? Ganti nito. Sa pagkakataong iyon ay parang naiinis ito. Bihirang itong umastang ganoon kaya napatingin siya rito. When he was pissed off, his personality changed. Nagkakaroon ito ng dating. May itsura ito kung tutuusin. Kaya nga lang, kumbaga sa litrato, postcard ito. Masyadong malinis, sobrang pulido at tila iisa lang ang dimensyon. Ngayon ay mukhang harassed ito. Parang hindi na ito nagpakag-ahit, kaya may maliliit na tubo na ng balbas sa panga at baba nito. Medyo magulo rin ang buhok nito na dati parang kahit mahanginan ay bumabalik pa rin ng ayos. It made him look a bit more exciting. Idagdag pa roon ang kaalaman niya na nagawa nito ang may kahirapang misyon na itinaragtag niya. Okay, nagkaroon ng bulilyaso pero hindi iyon ang punto. Ang punto ay may tinatago rin pala itong tibay ng dibdib. Nice, sa loob-loob niya. Nahigit niya ang hininga niya nang mawari niya kung anong iniisip niya. Nasobrahan ba siya ng nasinghot na chemical at nabago ang thought processes niya. Ito naman, joke lang yun, hindi ka wimp, sabi niya. It was not a joke and you know it. Huwag ka na magtampor yan, hindi ka nga wimp eh. Giit niya at kahit ilay detector siya ng mga sandaling iyon ay siguradong siya ipapasa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.